Matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito. Matibay po. Kaya nga po dapat maribat po nila. Opo. Po pwede rin naman po outright sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the Vice President, wala po siyang presidential immunity. Gago! City is concerned yung Davao dahil sa mahabang panahon sila naman po talaga ang namamayagpag dyan. Sa mahabang panahon sila naman po talaga ang namamayagpag dyan. Nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Ito po ay makikita po natin, pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption, at saka yung isa pa po, yung pong issue po kay Yusek Mercado, yung pagbibigay. Morning, Congressman Joel. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga po, Manong Ted at saka DJ at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Salamat sa panahon. Congressman, inyo pong nabanggit sa media itong nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Ano po, matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyo pong komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po na lumalabas dito po sa committee. In fact, tomorrow po, mayroon po kaming nakaset na committee hearing at inibitahan po natin yung kanilang mga resource person. Isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po nung pagrenta nitong mga safe houses. Pangalawa po, yung pong isa pong issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential fund, kung saan po tinatanggi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa Youth Leadership Summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay makikita po natin, pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption, at saka yung isa pa po, yung pong issue po kay Yusek Mercado, yung pagbibigay po sa kanila, buwan-buwan. Medyo kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay Yusek Mercado. Medyo tayo po ay naputol doon. Pakiliwanag po, sir, please. Doon po sa issue po kay Yusek Mercado, kung hindi po nila ito mariribat, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po sila po ay si Yusek Mercado nakatanggap po na itong allowance or nung tinatawag po natin payola nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement agency. So yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Opo. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Pagka hindi po nila ito may re-rebut, magsasubmit. Well, number one kasi we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po, yung mga recommendation po, pagaya po ng ganito po. Pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po ay isasumiti pa sa Committee on Justice. Dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero as we all know, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay meron pong verified complaint na manggagaling sa sinuman pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho pa mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Well, ito po pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus po ito ng committee.
So if ever po, pwede naman po itong resolution namin maging basihan para po dito sa impeachment complaint. Opo. Yung pong balita ngayon, ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayat sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir? Tama po kayo. Sige po. Ito po kasing lookout bulletin ay para po ma-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami, yung iba po parang gusto na pong lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging full departure order. Ang pinagkaiba po kasi na itong lookout bulletin, ito pong lookout bulletin para po ma-determine muna baka yung iba po sa kanila may mga warrant of arrest, at least ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But having said that, kung wala naman po sila mga warrant of arrest, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila. Opo. Pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon sa usapin po ng imbitasyon? So na ho ba ang nai-issue po ng komite at meron ba din ho bang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gustong mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpoena at kasabay po nito yung lookout. Ito po ay minanifest po through emotion ng isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung basihan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng subpoena at kung sa susunod po na hearing, bukas po ay hindi po sila umattend. Pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee ay pwede po silang ipasite into contempt. Opo. Sige po. So, Congressman Joel, balikan ko lang po itong itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po nun, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo? Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga miyembro. Baka mamaya exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yan babalansehin po namin at pag-aaralan. At makakaasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee, ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong diyan yung graph po ninyo sa impeachment proceedings sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis pong maaksyonan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na opo, ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of that process being utilized by the members of the House na gusto hong pa-impeach ng Vice Presidente? Lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil siyempre, marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright, sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the Vice President, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, pag-aaralan po natin at i-discuss po namin sa mga miyembro po natin ng committee. Okay, opo. Sa ngayon ho ba, sir, ito lang po ay ito sir, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kumbaga, mga posibilidad po. Sa ngayon ho ba, sa mga nag-iisip po ng pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, na pag-uusapan na kaya yung pong chance nito na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sakasakali man? Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Maghahain ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala naman po mahihita sa Senado.
Alam po ninyo, Manong Ted, yan din ang katanungan ko. Pero siyempre, ang mga senador po, trabaho din po nila yan eh. Ang taong bayan po ay nagmamatsyag at nanonood po sa amin. Tama po kayo, marami po dyan kasi hihingi po talaga ng suporta, lalong-lalo na sa parteng Mindanao. Pero ako po naniniwala na ang ating mga senador naman ay reasonable at ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. Nabanggit niyo po yung suporta sa Mindanao. Factor ho bang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa usapin po ng mga nakaupo ngayon na reeleksyonista? Well, at least insofar as their city is concerned, yung Davao, dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayagpag dyan. Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon dahil ang alam ko po, meron naman din pong lumaban sa kanila. But siyempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta at dati na po nilang mga kaalyado at mga kaibigan, tingin ko isang factor din po yan. Opo. Sige po. So sa ngayon po so far, sir, sa ngayon po so far, kapag pag-uusapan natin po ay katibayan, ebidensya na hawak ko ninyo ng komite, regardless kung merong mga isasagot, no? Kasi po pwede ho namang i-deny, di ba, sir, no? Pero so far po kayo po mismo bilang abogado, Kong Joel, sa hawak po ninyo ng mga testimonya ng COA, testimonya ng Philippine Army at mga ebidensyang hawak po ninyo, no? Material evidence, ano ho ang tingin po ninyo kung ito ho ba talaga ay tatayo na mga binanggit po ninyo na kaso po ng corruption and betrayal of public trust o maging bribery kung sakasakali po nga na magkakaroon ng impeachment complaint? Actually, mabibigat po talaga yung paratang na to. In fact, doon nga po sa pondo po doon sa DepEd, lumalabas po doon sa aming investigasyon, ito pong certification ay ginamit lang pangtakip doon sa AOM na inilabas po. At ito naman po ay inamin mismo ni Attorney Powa, yung dating USEC po, dahil siya po yung nagpahanap ng justification. At yun din ay ang gumawa po ng paraan, si USEC Mempin. At lahat po sila, inamin nila na wala naman po talagang pondo na nai-download o naibaba para po dito sa Youth Development Summit. Opo. So, matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito? Matibay po. Kaya nga po dapat maribat po nila. Opo. Sige. So, bukas po ang inyong pong hearing, Congressman. Sino-sino po, meron ba ho kayong karagdagan ng mga inimbita na maaari pa hong makapagbigay po ng kaliwanagan dito nga po sa sinasabing questionabling paggasta umano ng tanggapan ng Vice Presidente at maging ng dating DepEd Secretary sa usapin po ng confidential fund? Inimbitahan po namin yung mga Special Disbursement Officer, kagaya po ni Gina Acosta, sila Fajarda. In fact, sila rin po yung subject ng ating lookout bulletin. Okay, sige po. Kami po yung magmamasid, Congressman, dito po sa inyong magiging hearing na ito at kami po yung makikibalita po muli.